'Di ba kapag kinakasal ang dalawang tao, madalas ang pangako diyan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, yung kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. 'Di ba napakagandang pakinggan, tapos during nga sa ceremony napapaiyak pa yung iba, nakaka-inspire. Pero paano kung dumating yung panahon o yung araw na hindi na makapagtrabaho ang asawa mo? Paano kung na-stroke siya? Na bedridden? Paano kung nagkaroon siya ng cancer? Paano kung dumating ang araw na ikaw na ang magpapakain sa kanya? Ikaw na ang magpapaligo? Ikaw rin ang magpapalit ng diaper? Ikaw ang magpupuyat gabi-gabi para alagaan siya? Mamahalin mo pa rin ba siya? O hanggang salita lang ang sa hirap at ginhawa? Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Alam niyo naman po ang sitwasyon ko ngayon ay nasa labas pa rin po ako ng ICU at iniintay ko pong magising yung asawa ko dahil comatose. Kaya ako po naisipan tong topic na to na pag-usapan natin. Kaya since wala naman po sa mga kamay ko, wala sa control ko kung ano man ang mangyayari, naisipan ko na lang na kausapin ko kayo para ma-divert ko yung aking nararamdaman dahil wala na akong tigil ng kakaiyak. So sana ay pagpasensyahan nyo yung aking energy level sa video na to. Okay, simulan na natin. Di ba marami kasing tao ang gustong mag-asawa. Maraming tao ang nangangarap ng masayang pamilya. Pero hindi lahat ay nakakaintindi kung ano talaga ang ibig sabihin ng commitment sa pag-aasawa. Dahil ang tunay na pagsubok ng mag-asawa o ng kasal ay hindi nangyayari ng kabataan pa. Hindi yung parehas kayong malakas. Hindi rin yung pagparehas kayong kumikita. Oo, may mga pagsubok pero hindi kasing bigat nitong pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang tunay na pagsubok ng kasal ay nangyayari kapag ang isa ay hindi na kayang gawin yung dati niyang ginagawa. Na kapag ang isa ay nangangailangan na ng tulong, kapag ang isa ay meron ng karamdaman, diyan nasusubok ang malalim na pagmamahalan, ganun din ang commitment ng isang asawa. Dito tayo sa part 1. Madaling mahalin ang taong malakas pa. Aminin na natin na mas madaling magmahal kapag masaya ang buhay, may pera, malusog, walang karamdaman, walang problema halos, dahil wala namang perpekto. Meron din talagang mga problema dyan. Pero hindi ganito kabigat. Yung parehas kayong may kakayanang tumayo sa sarili niyong mga paa. Diyan napakasarap at napakadaling magmahal, di ba? Pero paano kung mawala yun? Paano kung yung dating provider ngayon ay nakahiga na lang? Paano kung yung dating maalaga ang siya ngayon ang nangangailangan ng pag-aalaga? Paano kung yung dati mong sandalan, ikaw na ngayon ang kailangang sumalo? Dito nagsisimula ang bigat nung pangako na sa hirap at ginhawa. Dito tayo sa part 2. Kapag nagkasakit ang asawa, halos walang naghahanda ng ganito eh. Sa ngayon meron na nito mga seminar, mga training, manual, YouTube, 'di ba? Pero hindi pa rin ganun gaano pinaghahandaan, lalo na yung mga pasaway na asawa na hindi nag-aalaga ng kanilang mga katawan, ng kanilang mga kalusugan. Sa karanasan ko, kahit sa aming mag-asawa, pati dun sa mga ibang kakilala ko, yung mga asawang lalaki, ang hirap kumbinsihin na magpa-check up. Kaya hanggat maaari, kung kapag may nararamdaman kayo, at yung misis ninyo ay nagsasabi sa inyo na magpa-check up kayo kasi ang hirap ng biglaan. Kapag biglang dumating ang mga diagnosis, katulad ng cancer, stroke, kidney failure, parang yung sa asawa ko, stroke. Ngayon, inintay lang namin magising yung brain niya. Diba? Paano kung may dementia, may depression, disability? Yan yung mga pwedeng unexpected na dumating sa inyong mag-asawa. Ito yung sa isang iglap magbabago
ang buhay nyo. Hindi na ito tungkol sa date night, hindi na ito tungkol dun sa 777 natin, hindi na ito tungkol sa travel goals, hindi na rin ito tungkol sa mga plano na pagtanda, pag-retire. Ganito ang sitwasyon natin, meron tayong ganito, meron tayong ganon. Minsan, ang goal na lang dito, ang mangyayari na lang, ay makaraos araw-araw. Eto, dito tayo sa part 3. Kapag nangyari na yung ganito, kadalasan, may sakit lang yun na pagtutuunan ng pansin. Hindi natin masyadong napagbibigyan ng pansin yung asawa na nag-aalaga at nagpupuyat, nagpapagod, natatakot, nalulungkot. May mga panahong umiiyak siya ng tahimik, diba? Sa banyo, sa kwarto, dahil ayaw niyang makita yung kalagayan ng kanyang asawa. Pero unawain natin na kahit asawa yan, ay katawang tao lang din yan. Bilang caregiver ng iyong asawa, ay unti-unti ka ring mapapagod physically, emotionally, mentally, at syempre financial. Ito yung tinatawag na caregiver burnout. Hindi dahil umaayaw ka na sa pag-aalaga ng asawa mo, kundi dahil, syempre tao ka lang. Diba? Tao lang. Napapagod din. Okay, dito tayo sa part 4. Bakit may mga asawang umaalis kapag ganito na ang sitwasyon ng asawa nila? Yung may mabigat na karamdaman na. Ito ang masakit na katotohanan. May mga taong hindi kinakaya. May mga taong umaalis at may mga taong nagsasabing hindi ko na kaya. Bagamat masakit itong marinig, merong mga ganitong pangyayari. Namamatayan tayo ng ilaw pag hindi ako gumagalaw. Ang mahalagang maintindihan na ang caregiver ay isa sa pinakamahirap na responsibilidad. Lalo na kung wala kang makukuhang suporta sa pamilya, sa mga kaibigan. Walang tulong, walang pahinga, lalong-lalo na sa pera. Kaya minsan talagang halos wala nang matirang lakas. Isa pa dyan, syempre, depende gaano kalalim yung pagmamahal mo, gaano kalalim yung inyong pinagsamahan, gaano kaayos ang inyong relasyon at paano ka tinrato bago nagkasakit. Isa pang pwedeng i-consider yan kung hanggang saan kakayanin ng asawa na alagaan yung asawa. Talagang hindi natin maiiwasan na tingnan yung pagtrato sa atin nung nagkasakit nating asawa. So kung maayos at hindi, isa yan sa pagbabasihan kung hanggang saan tatagal ang pag-aalaga, diba? Dito naman tayo sa part 5. Bakit may mga asawang nagtatagal, nananatili talaga nag-i-stay? Ito yung tinatawag na till death do us part. Diba? Ito yung magandang tanong. Bakit may nananatili kahit napakahirap na ng sitwasyon? Diba? Ito yung mga asawa na talagang nag-aalaga, nag-i-stay na kahit alam nila na wala namang kapalit. Ang sagot lang dito, kasi para sa kanila, hindi transaksyon ang pagmamahal. Hindi ito ang kondisyon, mamahalin lang kita kapag malakas ka or may pakinabang ka. Para sa kanila, sa mga taong ganito na talagang nag-i-stay sa mga asawa nila kahit napakahirap, ito yung mga ibinigay talaga yung commitment. Talagang ang pagmamahal nila ay equivalent as commitment. At syempre, alam natin yan, ang commitment ay hindi nasusukat sa madaling sitwasyon. Nasusukat yan kapag dumating na yung ganito kahirap na sitwasyon. Ito na yung part 6. Dito na nga papasok. Mas madaling mag-alaga, mas magaan sa kalooban kung ang asawang aalagaan ay naging mabuting asawa. Ito ang realization na ayaw marinig minsan ng iba. Kapag ang asawa mo ay mapagmahal, responsable, tapat, mabuting ama o mabuting ina, mabuting magulang sa inyong mga anak, maalaga, mas madali doon sa asawa na alagaan siya pabalik dahil meron siyang alaala, meron siyang tinatanaw na utang na loob, meron siyang pagmamahal at respeto doon sa nagkasakit na asawa. Kumbaga, mabigat ang dahilan para manatili at para ibigay ang commitment sa pag-aalaga. At hindi ito
lalabas na parang obligasyon lang. Kaya madaling magsakripisyo kapag ang tao o asawa na nasa ganyang kalagayan ay karapat-dapat. Kaya ang leksyon dito, hanggat maaga, ay maging mabuting asawa ka. Lalo umiidad na tayo. O kahit kabataan, hindi natin alam anong mangyayari sa atin. So sa tingin nyo ba ngayon, ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba, halimbawa na nagkasakit kayo ng malubha, ngayong panahon na to, itong oras na to, hanggang saan kayo aalagaan ng mga asawa nyo? Meron ba silang tatanawin na utang na loob? Meron ba silang titingnan na naging mabuting asawa ka para talagang ibigay ang commitment na alagaan ka? Analyze nyo yan. Tanungin nyo mga sarili nyo at kung may kailangan kayong i-improve, kailangan magbago, gawin nyo na hanggat maaga. Ito na yung part 7. Kaya ang tanong ay hindi lang paano kung magkasakit ang asawa mo. Mas mahalagang tanong dito, anong klaseng asawa ka ngayon habang malakas ka pa? Dahil kapag dumating ang araw na ikaw naman ang mga ilangan ng tulong, meron bang babalikan na alaala yung asawa mo na pagmamahal, respeto, pag-aalaga, kabutihan na galing sa'yo? Kasi diyan yan sasandal. Diyan yan kukuha ng motivation, ng lakas, doon sa alaala niya bago ka nagkasakit. Pero kung paano, kung puro sugat ang iniwan mo, puro sakit, wala kang ipinakitang maganda na pakikitungo sa asawa mo, tapos bigla ka nagkasakit na ganyan, paano na? Yan yung hindi makakapag-commit ng todo-todo ang asawa mo kung hindi ka naging mabuting asawa. Kaya isip-isip, analyze kayo kapag may time. So yun lang, ang content na to ay isang paalala sa ating lahat na hindi natin alam kung sino ang magkakasakit. Hindi natin alam kung sino ang unang manghihina sa inyong mag-asawa. Hindi natin alam kung sino ang unang mangangailangan ng tulong. Hindi natin yan alam. Kaya pag dumating ang panahon na hindi na natin kaya, hindi na tayo kasing lakas ng dati. Hindi mahalagang tanong kung magkano ang pera mo eh. Oo, mahalaga ang financial, nandyan yan. Pero ang tanong dyan ay handa bang magtiis o manatili ang asawa mo sa tabi mo habang ikaw ay nahihirapan? At kapag yan ay kaya ng asawa mo na mag-commit sa'yo habang ikaw ay nahihirapan, ay iyan ang isa sa pinakamalaking biyaya bukod pa sa kakayanan mo financially. Dahil dito nasusukat ang tunay na pag-ibig. Hindi yan nasusukat nga sa araw na masaya kayo at sa araw na walang problema na mabigat. Nasusukat ito sa mga araw na pagod ka, sa mga araw na natatakot ka, sa mga araw na akala mo wala kang katuang, sa mga araw na gusto mo nang sumuko. Pero sa kabila ng lahat, pinipilit mo pa rin at kinakaya mo pa rin na alagaan yung taong pinangakuan mo ng pagmamahal at ng commitment mo. Ito yung sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Ayun nga lang talaga, mas magaan mag-alaga ng asawa na alam mo na naging mabuting asawa. Katulad po ng asawa ko, napakabait ng asawa. Kaya, ang iintayin ko na lang kung ano man. Kapag nagising siya ay gagawin namin ang lahat para makarecover siya. So, ayun lang po. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay niyo sa mga video ko. And I hope palagi ko pa kayong makasama sa mga susunod ko pa mga video. Thank you.